So mga tol, matapos nga pong mag-viral na naman ang referee na si Tony Weeks dahil sa pag-awat agad nito sa labang kahapon ni Vergel Ortiz versus Fredrick Lawson sa round 1 pa lang. Hindi pa kasi nagiinit ang laban. Hininto na agad ng referee na si Tony Weeks ang laban nang makatama ng solid si Ortiz kay Lawson. Dahilan upang makorner ito at paulanan ng suntok. Bagamat marami ang binibitawang suntok ni Ortiz, nasasalag naman ni Lawson. Subalit bigla nga pong umiksena ang referee na si Tony Weeks at inawat agad ang laban. Kaya panalo itong si Ortiz mga tol via technical knockout sa round 1. Marami tuloy ang nagko-question dito kay Tony Weeks sa premature stoppage na ginawa niya. Hindi nga po ito ang unang beses na ginawa ni Tony Weeks mga tol. Maging ang laban ni Ismael Barroso versus Rolly Romero, inawat din niya sa round 9. Hindi naman tumatama ang suntok ni Romero kay Barroso, pero inawat agad ni Tony Weeks kaya napanalunan ni Romero dyan ang WBA Super Lightweight title. Siguro dahil sa edad ni Barroso na 40 anyos kaya tinigil na ni Tony Weeks ang laban. Ngayong araw nga mga tol, nagpaliwanag si Tony Weeks kung bakit daw niya inawat ang laban ni Vergel Ortiz at Fredrick Lawson. Aniya, nakita daw kasi niyang tumirik ang mata ni Lawson kaya daw niya ito inawat agad. Bukod dyan, may paliwanag pa si Tony Weeks. Bago daw kasi bigyan ng pahintulot si Lawson na lumaban, na-scan daw ito ng 2 beses ng doktor na meron daw siyang aneurysm. Kaya yun daw ang dahilan ni Tony Weeks mga tol kung bakit daw niya inawat agad ang laban. So mahirap pala lumaban mga tol kapag si Tony Weeks ang referee na may iniindakang sakit o kaya may edad ka na. Tiyak na tatapusin niya agad ang laban. Magrugi ka lang ng konti, aawatin na agad nito. Sinasabi nga po ng karamihan mga tol, masyado daw nervyoso itong referee, na sobrahan daw sa kape. Dapat din daw na suspindihin ito. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na umiwas muna si Ryan Garcia kay Devin Haney at si Rolly Romero muna ang tinatarget niyang labanan upang makakuha muna ng titulo bago niya balikan si Devin Haney. Subalit mukhang may balakid sa laban niya kay Romero dahil sa hindi inaasahan nanalo si Barroso kahapon kay Ohara Davies, kaya naghahabol ito ngayon kay Romero para sa kanilang rematch. Mandatory na kasi itong si Barroso mga tol nang makuha niya ang interim WBA at mukhang gustong ikasa ang rematch ni Barroso versus Romero. Tanong kasi ng Viva Promotion mga tol, sino daw ang gustong makita ang Ismael Barroso versus Rolly Romero? So mukhang bata din pala ni Sean Gibbons itong si Barroso. Ipinanood pa nga ni Sean Gibbons kay Pacquiao ang laban ni Barroso at sinabing sa edad umano ni Barroso na 41, nanalo pa sa batang prospect. Katulad daw ni Pacquiao na may edad na din, nandoon pa rin daw ang lakas. Namangha naman si Pacquiao mga tol dito kay Barroso at kinongrats niya ito. Samantala, pinanood nga din po ni Pacquiao ang highlights ni Luis Nery versus Asato Venetian. Alam na nga po ng karamihan mga tol na si Luis Nery na ang makakalaban ni Naoya Inoue sa buwan ng May. At nagsabi na din si Pacquiao na tuturuan daw niya si Luis Nery kung paano talunin ng isang southpaw ang katulad ni Naoya Inoue na magaling na boxer. So desidido talaga itong si Luis Nery mga tol na mag-insayo kasama si Pacquiao. Gusto mo nga po makabawi ng MP Promotion sa Monster ng Japan dahil sa pagkatalo ni Marlon Tapales. Pero para naman po sa sports analyst ng Pinas na si Attorney Ed Tolentino, bagamat hard hitter daw itong si Luis Nery, hindi pa rin daw ito makakalusot kay Inoue.